Okay, good day mga Karsop. Good day mga kabigman. Okay, dito na tayo. San Simon, Pampanga. On my right yung R33 trucks, no? So, yung kay Mr. Ronquillo. Si Sir Ronquillo, kilala yan sa isa sa mga pinakamayayaman na car dealer, truck dealer. Actually, nagbebenta siya ng helicopter, etc. No? So ngayon mga ka-airso, papunta po tayo sa lugar ng Bataan. Okay, Balanga, Bataan, no? Kanina galing na tayo dun sa ka-airshop natin sa San Simon, Pampanga. Then Balanga, Bataan. Then after nito mamaya pagpa-uwi sa Bukawi, Bulacan tayo. Okay, so as usual, nakikita nyo naman napakakulimlim ng paligid. Hindi lang natin alam kung anong nagbabadya, no? Balanga, Bataan, pero hindi tayo mag-e-exit. So e-exit na lang tayo dito sa San Fernando, Pampanga. After ng San Fernando, Pampanga, magbabayan-bayan po tayo. Okay, ayan, samahan nyo ako mga Karsop sa ating biyahe. At ayan, ito na, San Fernando, Pampanga. Exit na tayo mga Karsop, no? Pagka-exit natin, dire-diretso na tayo, going Bayan-Bayan, Lubao, etc. Ayun, lahat dadaanan natin. Hindi pa pumasok yun. Okay, hindi pa pumasok yung niload namin. Kaya pinara kami, baka mag-cash na lang kami. Ayun, okay. So kakanan tayo rito mga Karsop, no? Ito yung, hindi ko alam kung anong avenue to, pero ito yung normal na MacArthur Highway. Okay, yan yung dinadaan. Okay, dire-diretso tayo. At ayan nga, on my right is yung SNR San Fernando, Pampanga. Yan. On my left is the Toyota. Grabe, no? Nakakatuwa itong San Fernando, Pampanga. Napaka busy, no? Napaka asensado nito. Yan yung SNR dyan sa right, no? Napaka busy. Kompleto na rito. Mayroong Ford, Mitsubishi, Toyota, Nissan, lahat, no? Lahat nandito na yung establishment. Kaya lang medyo may konting problema. Parang traffic. Grabe yan, natatanaw ko ang layo, no? Pero sana naman hindi ganun ka-heavy, no? Kasi nakakahiya rin sa ating ka-airsoft kasi nakipag-commit na tayo ng time, tapos hindi tayo darating sa oras. Pero ito kasi yung mga bagay na hindi natin kontrolado, no? Ito yung Laos, yan. On my right is the Laos group of companies, no? Maraming mga iba't ibang kumpanya dyan, BMW, etc. no? So yan, try lang nating lumusot-lusot para kahit papano umusad tayo sa traffic, no? Pero ganun pa man, hindi ko alam kung saan nagmumula ang traffic. Let's see. Wow, grabe, nakita nyo naman, heavy traffic talaga, no? Ito yung ito yung downside, no, na kalbaryo na sinusuong ko pag magsi-COD. Merong lugar na hindi naman ganito ka-traffic, merong lugar na biglang magkakaroon ng build up ng heavy traffic, yun, no? Ganyan, iba-iba talaga, iba-ibang lugar. Ito normally hindi naman gaano ma-traffic dito, pero ngayon grabe yung build up, no? So tingnan natin sa mga susunod na kalsada kung paano masosolusyonan to. Okay, touchdown Bacolor. Ayun, Bacolor, Pampanga. Okay mga Karsop, no, touchdown Aguagua, Pampanga. Dire-diretso lang tayo, going sa Lubao. Lalampasan natin yon hanggang makarating tayo ng Bataan. Okay, touchdown po, no? Lubao, Pampanga. Medyo nakalusot tayo mga Karsop sa traffic, no? Buti na lang dito sa side na to walang ganong crossing. Normally kasi
nagkaka-traffic sa mga crossing eh. Kasi may lalabas sa kanan, may papasok sa kaliwa, yun. Ngayon, sana dire-diretso ang ating biyahe. Ayun, okay mga ka-airsoft, traffic na naman dito sa lugar ng Dinalupihan, Bataan, no? So, dire-diretso lang tayo pero touchdown, Bataan na po tayo. Hello sa ating ka-airsoft na pupuntahan ngayon, no? Isa siyang OFW. Mamaya malalaman ninyo ang kwento ng buhay niya. Okay mga ka-airsoft, no? Hindi gano'n makita. On my right is the Bataan Death March Shrine, no? So ito yung historical na Death March Shrine. Okay, yan, no? So yan. Okay. Okay mga ka-airsoft, ito po touchdown. Orani, Balanga and Maribeles. Kumbaga ito na yung mismo Bataan Hermosa, no? Ito na yung Hermosa. Then after nito is I think Orani. Okay na. Then ang Orani medyo papasok, then Samal, dire-diretso tayo. Okay, Bataan na yan. Yan ang Bataan, no? So asensado na rin tong area. Makikita nyo napaka busy na rin, no? Wala na talaga halos rin na na probinsya halos dito, especially Luzon, na hindi pa well developed, no? Talagang halos lahat naman na maano na, well developed na, no? Yan. Ayan, makikita ninyo traffic na naman, no? So maybe dahil meron lang mga mall dito, no, pero ganun pa man kahit pa paano umuusad. Okay mga ka-airsoft, Samal, Bataan. Ito na po. Kita nyo naman, dire-diretso, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Kaya lang meron rito merong sinusunod na speed limit dito sa lugar na to, no? Sa totoo lang, kung di ako nagkakamali, parang nasa 80 lang dapat ang speed natin dito, no? Mahirap nang mahuli ng hindi pagsunod, kaya sunod lang tayo, no? Yan mga ka-airsoft, no? Natatanaw nyo ba kung ano yung tinutumpok nating bundok? Ayan, no? Yan tinutumbok nating bundok. Yan ay ang Mount Samat. Okay, yan. Mount Samat yan, no? So, mahaba yan, bulubundukin yung lugar na yan. Yan ang Mount Samat. Okay mga ka-airsoft, ito na, touchdown na tayo. So, nandito na ng ating ka-airsoft. So, bababa tayo ngayon para i-meet siya, di ba? Pasok tayo mga ka-airsoft. Yan, dito tayo, yan, Bataan to, no? So, let's go. Sir, hello sir. OFW sir? Seaman? Hindi po. Okay. Okay, so yun. Ngayon, bubuksan natin isa-isa syempre para makapili ng maganda yung ating ka-airsoft. Madam, hello po. Bigla nasa vlog eh. Okay. Yan. Sige sir, hawakan mo lahat yan. Pwede naman sir, 2011 na mga standard Glock. Ito 1911 Kimber, Glock 17, Glock 18, 1911, 2011, yan. Lahat halos. Maganda dito? Actually sir, lahat talaga magaganda naman sila, no? Meron lang something to na wala yung iba, meron din yung iba na wala. Kaya it is very important na malaman natin kung paano at saka saan mo gagamitin. Paano bang panglaro sir? Ano ba, magka-compete o pagpa-practical shooting gano'n? Lang, Pambahay? Pambahay, panglaro sa pagka maaya. Paano laro sir? Mill sim? Kasi iba-ibang laro sir. Meron tayong tinatawag na practical shooting. Ang target mo ron, mga target, hindi tao. Merong mill sim kasi na tinatawag.
Yung kapwa mo taong target mo. Kapwa Yun. tao na yung maganda Yung mga panglaro na meal scene, gano'n, war games. Okay. Anong mas maganda dito? So, ang airsoft naman kasi very sensitive lang to sa hangin. Pag regarding naman dun sa sensitivity niya sa hangin, ang magdadala yung bigat ng bala. Yung pinakamagaang na bala, which is the .20, 30 meters, 40 meters, abot niya. Oo, depende kung may hangin, ha? Ngayon, syempre kung may hangin, gagamit tayo ng mas mabigat na bala para ma-maintain niya yung diretsyo. Dahil nililipad po yun. So, lahat naman yan pwede sa iba't ibang bala. Ay, hindi lahat, sir. Katulad nito, dahil Pwede sa 1911 to, magaan. pwede to sa mabigat. Pwede sa mabibigat to. Pero syempre, yung mga mas mahihina tulad ng Glock, hindi pwede sa mabibigat yun. Pero pwedeng kasama magaan. Di ba? Pwede yan sa mabigat. Mabigat. Pwede Sa sa. magaan. Oo, Mas malayo. Hindi, may iba't ibang bigat kasi. Depende sa bigat. May .20, may .25, may .30, may .35. Yung .35 po pag ito din. Hindi kaya nito yun. Hindi kaya nito yun. Maximum of, .25 to .30. ayun, max na yun. Yun na yung maximum niya. Pero meron tayong mga unit na kaya pa rin yung .30, .35. ganun. Kasi the more na binibigatan mo, the more na nahihirapan yung unit mo. So, pag masyado na mabigat, hirap na siya. Hindi na niya maaabot yung range na dapat niyang The maabot. 30 meters. So 20, malakas yun. Malakas yun. Kaya lang, Sa hangin. malakas lumiko. Meron. Oo, kasi nga, dahil magaang siya, sensitive siya sa hangin. Parang alam mo yung Ulitin ko, if ever na nagkaroon ng problema dahil lifetime warranty, kontakin niyo po kami. Hanggat maaari, huwag niyo na pong bubuksan. Oo, kami na lang. Wala Kami. talaga. Tapos, kung nagmamadali po kayo, pwede niyo pong ipa-shipping sa amin. Kung hindi naman po nagmamadali, kontakin niyo po kami. Pag may biyahe kami rito, dadaanan namin. Yun. Ang importante, pag nasira, meron kang pagdadalhan. Yun Kasi, nga. di ba, hindi naman biro yung presyo, hindi mo pinulit yung Nasira, paano to? Yes. Wala ka mahanapan gagawa dito. Saan mo na dadali? Alam po. Isa lang, sir. Saka mo nga. Ikaw ang bahala. Sayang yung discount, ha? Babalik ako sa Okay, so ngayon ito yung napili, yung pair ng Costa Ludus. Sa dami ng pinagpilian, dito bumagsak si Bossing. Okay, ligpit na natin yung iba. Okay. Hello. Ayan. Marunong, sir? Marunong gumamit? Patay tayo dyan. Yan na. Rifle, gusto mo magbaba ko, sir? Hindi muna. Susi. Okay mga Carsoft, ayun sila Bossing. So, nakakatakot kasi mag-test fire sa loob ng bahay nila. So, may pupuntahan tayong garahe, bali sa kanila. May iwan muna yung sasakyan natin dito. Okay, punta tayo ron. Ngayon, magta-tricycle tayo. Yun ngayon, first time kong ginawa ito. So, from the venue, pupunta tayo dun sa garahe nila. Okay, iba pa pala ang garahe nila, boss, no? Pero ang linis dito sa inyo. Marami pong bawal dito, gaya ng ginagawa natin kay Yosi. Kaya ini-straight ko yun na. Ganun ba? 1K sa yun Hindi mo pa tinimbre sa akin. Nandun pa ako sa labas kanina. Maluwag pa eh. Pakalim yung matakalit dyan. Ay, ganun po pala. Okay. Okay, so nandun tayo ngayon dito. Sa kakamadali namin, naiiwan yung unit dun sa bahay. So, babalikan lang sandali ni Lucas. Tapos, demo yung test fire na natin. Okay? Yun yung napili nila, sir. Pair of Costa Ludus. Yan. So, isang black, isang tan edition. Okay? Ayun. So, let's go. Saan ka magta-target, sir? Anong plano mo dyan? Wala ba tayong mga lata-lata muna? Lata or something na ano? Para naman may challenge ba? Tara!
Demo ko muna. Tara, ito dito. Maganda ikaw rin maturuan ko kasi mukhang ikaw ang gagamit pag wala si daddy eh. So, ito po. Ang tawag dito is 2011 high kappa. Hindi against the right na. Hindi. 2011 high kappa. Itong pinili mo sir is maganda. Bakit? Kung sakali lang na later on gusto mo siyang i-upgrade pagwapuhin, pwede. Pwede mo siyang lagyan ng scope dito. Yung ibang unit kasi hindi talaga sila pwede. Pero ito pwede. Pero for the meantime, habang wala yon, ito munang gagamitin mo. Ito ang rear sight, ito ang front sight. Okay? Tama, mukhang marunong siya. Tapos, itong unit na to, ayan, may rail din dito. Kung sakaling gusto mong lagyan ng laser. Great. Ito pong unit na to, meron po siyang beaver tail. Safety protection po ito sa mga baril. Kailangan to mapipiga mo para siya magpa-fire. Pag hindi mo siya napiga, hindi siya magpa-fire. Kasa po natin, ayan po. Pag po nakakasa na, pwede mo nang i-save. Yan. Kung kanan ka, kung kaliwete, okay. Pag po naka-save, kahit ano pong gawin natin, hindi po magpa-fire yan. Pero po pag naka-unsafe na po, pa-fire na po yan. Okay, yun. Ganun lang naman. Ito po, kung tawagin, ito yung magazine. Bago ako magsimula, yung unit po, naka-fixed barrel na po. Okay, hindi na po siya yung nakikita yung ibang kumakalog yung barrel. Siya po naka-upgrade na naka-fixed barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, at saka naka-enhanced big bore nozzle na po. Kaya achieve po niya yung lakas kasi naka-big bore nozzle na po yan. Okay, so ito po yung tan edition, ito naman po yung black edition. Compact sila. Okay, ito po yung tamang pag-maintain. I-sprayan po natin, ang tawag po dito silicone oil. Magagamit natin to pang matagalan kasi konti lang naman ang i-spray. Mag-i-spray ka sa tuwing makikita mong tuyo or every 15 sets ng puno ng magazine. Every 15. Ito po. Pindutin po yung bulb. Pindutin para mag-open. Saka nyo po i-sprayan. Huwag nyo pong i-sprayan nang hindi kayo nakapindot sa valve kasi yung oil tutulo lang, sayang. Tapos, number 1 dito ha, then number 2 dito. Yun lang naman po. Sa magazine po, dalawang spray. Sa unit po, dalawa rin. Kasi, i-lock to manually, sprayan po natin dito. Okay, then dito, number 2. Sa ibabaw. Okay, after that, okay na yan. Ready na yan. Rest. Ayan. Ganito siya kanina di ba? Kailangan ibalik natin siya sa original. Hatakin to, ibaba to, tapos rest. Rest. Sa tuwing nakababa po ito, ready to fire po. Delikado po yun. Kaya always i-rest mo nang wala yung magazine. Ito na po yung mismo magazine. Lalagyan na po natin ng gas dahil may silicone oil na po. Isang lata po nito is equivalent sa 50 to 55 na refill. Kasi upgraded po yung unit. Pag hindi po upgraded yung unit, hindi naka-fine tuning at saka naka-trigger job, this gas is good only for 20 to 25. Maggagas ka kasi 5 seconds to 7 seconds. Pero ngayon po, magagas tayo 2 seconds lang. Kasi upgraded siya. Upside down, sakto mo lang, then press down. 1, 2. Ayan. Yun lang naman, no? Tapos, ito po ang tawag dito. Bali, ganito. Ang previous nga pala ng unit, lifetime warranty, 0.20 na bala, yun yung bigat. 0.25 na bala, bigat din yun. At saka tactical bag. Yun po yung previous. Bali, yung silicone, gas, and reloader, sold separately po yun. Mas mainam po kung meron kang reloader kasi isang magazine, 27 rounds ang mailalagay. Pag wala kang reloader, isa-isa mong ilalagay yung 27 na yan. Pero pag may reloader, mas madali po. Atakin nyo lang po ito pababa. Iwasan lang mabitawan kasi baka mabasag po ito. Hatak po. Lagay mo yung right tambo rito para habang hinahatak mong gusto pababa, kung mabitawan mo, dito siya tatama, hindi dito. Hatak, hatak, hatak. Pag nasa baba na po, siguraduhin huwag mabibitawan. Reloader po, pump lang po.
madali po. Okay? Ang naging itsura, kung mapapansin ninyo, bungi-bungi. Halugin nyo lang po para umalay siya. Ayan na. Okay, ganyan ha. Dapat ha, pantay. Ngayon, pasok natin sa unit. Malakas po. Huwag nyong itutulak kasi hindi siya maglalak. Malakas. Kasa. Hatak po. Tapos bitaw. Ready na yan. Okay, ready to fire. Naka-safe po. Pa-fire. Pag ready na, unsafe. Then, putok. Ito muna sir. Para makita ni ano. Sa kanyang mapapabanat yung ano. Doon. Medyo lapit konti sir. Yan. Hindi natin pinag-take. Malayo ha. Antitindi nyo ha. Naka-safe. Firing. Opo. Wait lang. Wait lang. Nakakatawa si sir. Unang putok. May pulso ah. Saan? Baka nahagingan lang. Lagi yan, di po tayo. Wala pa ba? Hindi pa kayang butasin yan. Yung ang malakas, yung mas mabigat. May sampol na Yes sir, meron po dyan. Yun. Yun. Yes, sir. Mukhang mapapagawa si sir ng mga tao. Sige. Wala na ata bala eh. Wala nang bala. Meron po. Meron na. Meron pa, meron pa. Yun. Wala na hangin. Pinapos ng hangin. Soap kasi, ayaw niya yung malamig. Yung ganito. Sa totoo lang, ang gusto niya may araw. Pansinin mo, lumabig ng gusto. Ayan. Ibig sabihin, yung hangin, mahina yung puwersa niyang tumulak pag malamig yung panahon. Kaya ang airsoft talaga nilalaro siya outdoor. Yun ang gusto niya. Ngayon, pag lumamig na ganito, mahina lang yung tulak niya. Pero may hangin pa siya. Yun lang naman ang downside ng airsoft. Tapos, try natin yung isa. Yun. Palagyan natin. 25. Halika dali. Turo ko sa'yo ulit to ha. Kasi mukhang ikaw ang magmamanage nito. Release again, the magazine. Tapos, silicone oil. Pindutin. Spray. Okay? Dito rin. Okay? Tapos, green gas, 2 seconds lang. 1, 2, tulog kasi yung gas eh. Lamig eh. 2 seconds. Tapos, lagyan natin ito ng bala. Okay? Atap. Halugin lang po. Kailangan po, naka-align po. Ha? Then, ito. Kasa, ilap, sprayan dito. Okay? Then dito. Yun lang. Tapos, atap, pasok, kasa, dito pa. Ano gagawin? Pag ganyan. Open slide, yan ganito. Kaya siya nag-open slide kasi wala na siyang bala. Yung next mong gagawin, wag mo tong i-release. Release mo yung magazine. Release, tapos rest. Ang nangyari kasi kanina ganito. Yan. Kung ito ni-release mo at ipinutok mo to, delikado yun. Kung may naipit na bala, o kaya kung tunay yung hawak mo, delikado. Kaya importante na magazine first, then release, tapos rest. Tapos yan, pasok. Kahit anong pindot mo dyan, dahil hindi nakakasa, wala na yan. Boss, ikaw. Kahit. Duling yata ngayon.
sir. Gusto ko yung mabutas to eh. Mabigat yan, mata na yun eh. Oo, hindi. Tsaka masyado makapal yan, sir. Oh, open na. Wala na. Ito po, sir. Nandiyan pa. Sana lang pala yung tingin mo eh. Yan, parang yung layo. Sa totoo lang, bossing ang labanan dyan, hindi parang asan eh. Ma-accurate. Tumakbo ba yung target? Habol ka pa. Yun yung sinasabi ko. Ang kita na Okay. Yung gamitin nyo muna ng gamitin yung .20 para ma-break in siya ng gusto. Hawak muna sa Wag muna mabigat agad. Oo. para yung labas ng bala. Wag masyadong malayo. Mga beginner pa lang. Yan, okay na. Sige, concentrate. Ingat. Oh! Kaya naman, kaya. Galing. Sir, salamat po ah. Sige po. Magdulang po ako. Thank you po, thank you. Sige po. Ay, sir. Para hanggang maubos. Galing. May pulso si sir. Oh, may pulso. Sir, may ituturo ako sa iyo. Halimbawa, yan katulad yon, tapos na kayo maglaro. Ay, pero may bala pa to, di ba? Yung pinaka-safe term na gagawin nyo, ganun pa rin. Release, tapos rest. Yan, meron pa yan. Halimbawa, magbe-break time muna kayo, pahinga muna. Gano'n, no? Huwag nyo na lang siyang iiwan na nakaganyan. Kasi, pag iniwan nyo nakaganyan, halimbawa, dinampot ng kahit sino, sinubukan, pinutok, naku po, delikado po yun. Kaya kung sakali po, halimbawa, nagpa-firing kayo, banding kayo, natapos na maglaro, alisin nyo yung magazine. Tapos, yan yung pinaka-safe. Ngayon, pag maglalaro na ulit, ipasok na lang, ikasa na lang po ulit. Ayan, yan ha. Okay ha. Ayaw ko malalaman na naka-aksidente ka ha. Baka barilin mo yung mga classmate mo ha. Wag ha. Nag-bug check sa kanila. Ayan. Okay, dali. Yung unique lifetime warranty, basta nagka-problema po, po kami. Tapos, during the gun ban, ito na lang. Pag may gun ban, dahil 1:1 replica po siya ng tunay, hindi po pwedeng ilabas ng bahay. Pero kung gun ban, nagbabanding kayo, naglalaro kayo, nasa private area kayo, okay naman po yun. Huwag lang pong ita-travel ng sukbit or alam mo, nasa sasakyan nandun sa dashboard, wag lang po yun. Sa motor, wag pong ilalagay sa box. Pwede nyo pong gawin yon, yung barrel, nasa loob ng bag, saka ilagay sa motor. Yung barrel, nasa loob ng bag, saka nyo ibiyahe. Pero wag pong ibabiyahe ng nakaganyan. Yun lang naman po. Tapos, gun ban, yun nga, ingat lang. Wala naman na. Yun lang naman. Yung barrel po ninyo, toys and gadgets ang category. Kung tutuusin, wala namang kaso. Kaya lang, dahil mukha siyang tunay, pwedeng alarm and scandal, gano'n. Yun lang naman po, iwasan lang po natin. Mukhang mga responsible naman po ang ating mga player ngayon. Sir, maraming salamat po. Thank you. Madam, thank you po sa pag-accommodate. Thank you.